Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Teo Moreno. Sabi niya, according to Trillanes, nag-deposit daw si Sammy Oy ng 7.4 million kay BP Sara sa BDO Unibank, BDO Unibank on October 25, 2011. Upon checking, the BDO Unibank branch at SM Lanang Premier in Davao City has been operating since the mall opened on September 28, 2012. So ano ito? Advance deposit. Hindi pa na-open yung mall, ibig sabihin wala pang bangko sa loob ng mall sa SM Lanang Premier dahil September 28, 2012, nag-open. Paano naka-deposit si Mr. Sammy Oy ng 7.4 million kay BP Sara noong October 25, 2011? Kaya dito sa post ni Teo Mirones sa hashtag sinungaling. Ay, nako. So ano yon? Advance deposit? Tingnan natin people's reaction. 9,300 ang nag-react, 7,400 ang tumatawa, 1,700 ang like. Okay. So, comments. Medyo matagal ang signal. Ito na. Ching Villaperte, baka sa back ng Lanang Mall habang ginagawa pa. Alam naman nating mahilig sa backdoor si Trillanes. Kay Repusan, the script is very sablay. Again, Trililing. Next script, please. Mel Bernardo, Trillanes is very fairy tale. Ghost banking ba ito? Lo Jacinto, confirm si Trililing ang scriptwriter ni Madriaga. Same script, same palpak, walang research, pure imagination. PDD daw, post-dated deposit. Oh, what? How can it be na late ang opening ang SM Lanang? The script is not scripting. So, ano pang maasahan natin kay Trillanes? So, yun ang pasabog niya. So, sino si Sammy Oy? Yung mga reports man lang ito Pulburon Lord daw ito si Sammy Oy na parang business partner ni Michael Yang. Yung Michael Yang, yan ang presidential advisor on business matters ata ni PRRD nung kapanahonan niya. Kaya pilit nilang inililink itong pamilya Duterte sa pulburon activities. Ito pa rin yung mga kwento noon sa Quadcom na sabi ng Quadcom si PRRD ang utak sa lahat ng mga sindikato sa Pilipinas. Dahil may connection daw silang nagpapatakbo ng kalakaran ng pulburon sa Pilipinas. So, parang Madriaga rin na nag-withdraw daw si Madriaga ng 100 million. 3 times na nag-withdraw sa isang bangko sa loob ng mall sa Lubao, Pampanga. Ngayon, pinasinungalingan ng mga taga-Lubao na wala daw mall sa Lubao, Pampanga. Paano naka-withdraw si Madriaga ng ganong malaking halaga? So, parehas sila Trillanes, Madriaga, same frequency, same. So ano ngayon? Yung
sinasabi niya na mga transaction ni BP Sara, o yung bank records o whatever, yung bank accounts, pinasinungalingan ng Anti-Money Laundering Council na hindi galing sa AMLAC ang mga ipinipresentang dokumento ni Trillanes. So dito mo makikita yung sinasabi ni Senator Marcoleta na ang purpose lang nila sa hearing na ito is para sirain si BP Sara. Kasi pagdating sa impeachment trial sa Senado, wala na silang magagawa doon. Dahil matatalo at matatalo sila. Dahil doon, pwede nang i-cross-examine ang mga testigo na iprepresenta ng prosecution, ng mga kongresista, at mapapaya talaga sila. I-present nilang testigo si Madriaga, si Trillanes, i-cross-examine ni Senator Marcoleta. Ano kayang mangyari? I-cross-examine ng mga magagaling na abogado ni BP Sara, Narbasa and Fortun. Ay nako, sa lahat ng mga law firms, ang isa sa mga pinakamatindi, hindi naman pinakamatindi, isa sa pinakamatinik na mga law firms, yun ang Fortun and Narbasa. Yan ang abogado ni BP Sara. Nakapanood ako ng hearing, actual hearing sa korte. Kawawa ang mga testigo na i-present ng complainant doon sa kaibigan kong nireklamo dahil napakagaling ang mga abogado ng aking kaibigan. Ang isang magaling na trial lawyer, depende sa logic ng questioning, mabubuking niya na nagsisinungaling ang isang witness. Yan na nakikita ko na ang mangyayari sa impeachment trial. Kaya excited ako na sana matuloy ang trial sa Senado para once and for all matuldukan na ang issue na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang itsura sa natagaan na mo og yero sa iyang atop. So lata na gid kaayo. So muna niyang itsura sa iyang balay. So mao na niyang yero nga among gihatag. So iatop na ni karon. Okay. Og karon humanagid sa pagatop ang among ginahatag nga yero so napulihan na gyud ang atop ni Salamat sa naghatag sa Coaxin kay napulihan na gyud ang akong sin nga 31 na katuig. Sa Ginoo inaot nga magpadayon unsa to? Magpadayon ni nga tabang wala pa ang inabang dili pagit ko makabalay kay among kwarta kutob ra sa pagkaon.
O, so naa kay estudyante ante. Naa. Unsa na yung mga grade? Grade 6 o grade 2. Ay, so kuan ra gyud ang kuan kulang gyud ang inyong panginadlaw no, sa inyong estudyante. Salamat kayo. Salamat kayo ante.